Paano kung sabihin ko sa inyo na ang malalimang paglilinis ng inyong katawan ay mas mura pa sa isang tasa ng kape? At ang pangunahing filter ng inyong katawan, ang atay, ay pwedeng suportahan gamit lang ang tatlong napakasimpleng salad? Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin hindi ang tungkol sa mamahaling detox programs o mga kadudadudang gamot, kundi ang mga pagkaing abot kaya ng lahat na, kung tama ang paggamit, ay nakakagawa ng tunay na himala. Ipapakita ko sa inyo ang tatlong recipe na hindi lang napakasarap, kundi ayon sa mga nutrisyonista ay tumutulong sa atay na gumana ng parang orasan ng Switzerland. Hindi ito magpapahirap sa inyong bulsa, ngunit sisirain nito ang lahat ng dumi at hindi kailangan na naipon sa inyong katawan. At ang pangatlong recipe, tiyak na magugulat kayo sa simpleng paraan at hindi ka panipaniwalang bisa nito. By the way, naniniwala ba kayo sa paglilinis ng atay or tingin nyo ay isa lang itong marketing myth? Isulat nyo sa comments. Gusto naming malaman ang inyong opinyon. Tara, simulan na natin. Bago tayo dumako sa mga recipe, alamin muna natin, bakit nga ba kailangan nating tulungan ang ating atay? Isipin nyo ang isang modernong pabrika na nagtatrabaho 24/7, walang pahinga, walang holidays. Nililinis nito ang dugo, gumagawa ng APDO para sa panunaw, nag-iimbak ng bitamina at enerhiya at sinasala ang mga lason. Ang pabrikang ito ay ang inyong atay. Araw-araw, humaharap ito sa napakalaking pasanin mula sa hindi malusog na pagkain, stress, masamang kapaligiran hanggang sa mga gamot. Sa paglipas ng panahon, ang kakayahan nitong magtrabaho ay maaaring magsimulang magkaproblema. Lumilitaw ang pagkapagod, bigat sa pakiramdam at problema sa balat. Ang ideya ng detox ay hindi isang mahiwagang proseso na gagawin kang bagong tao sa isang araw. Sa halip, ito ay parang isang sanatorium para sa inyong panloob na manggagawa. Hindi natin lilinisin ang atay sa literal na kahulugan. Imposible ito. Sa halip, bibigyan natin ito ng lahat ng kinakailangang materyales at kagamitan sa anyo ng bitamina, mineral, antioxidants at fiber para ito mismo nang may bagong lakas ay magpatuloy sa gawain nito. Ito mismo ang gagawin ng ating mga salad. Kaya naman, narito ang ating unang panlaban para sa kalusugan. Ito ang salad na kilala ng marami bilang brush at hindi ito basta binigay na pangalan. Talaga namang parang isang malambot ngunit epektibong sipilyo, dumadaan ito sa iyong digestive tract at nililinis ang lahat ng hindi kailangan. Pero hindi natin ito ihahanda ayon sa klasikong recipe. Sa halip, gagawin natin ang pinahusay na bersyon, lalo na para sa suporta ng ating atay. Ang batayan ng himalang ito ay mga pinakasimple at madaling makuhang gulay na matatagpuan sa anumang tindahan sa buong taon. Ang pangunahing layunin nito, pasiglahin ang daloy ng apdo, pagbutihin ang peristalsis ng bituka, at punan ang katawan ng fiber na parang espongha, epektibong sumisipsip ng mga nakalalasong sangkap. Sa hitsura pa lang, ang salad na ito ay isang tunay na pagsabog ng kulay. Matingkad, ruby orange, at sa paningin pa lang nito ay nakapagpapabuti na ng kalooban at nangangako ng maraming benepisyo. Humanda na kayo dahil sisimulan na nating kilalanin ang pinakamahalagang sangkap nito, ang reyna ng detox, ang beet. Halina't pag-usapan natin ang tungkol sa beetroot. Ang simpleng ugat gulay na ito ay isang tunay na superhero para sa ating atay. Ang taglay nitong mayamang kulay ruby ay galing sa mga natatanging pigment na tinatawag na betalains. Ang mga betalains na ito ay napakalakas na antioxidants na nagpoprotekta sa mga cells ng atay mula sa pinsalang dulot ng free radicals. Ngunit ang pinakatanging yaman ng beetroot
ay ang substance na tinatawag na betaine. Isipin na lang, kung ang atay mo ay naipunan ng taba at nahihirapan na itong gumana ng maayos. Dito pumapasok ang betaine. Ito ang tumutulong upang maiwasan at mabawasan ang pag-ipon ng taba sa atay. Para itong isang matalinong tagapamahala na nag-aayos at nagpapanatili ng balanse sa fat metabolism ng ating katawan. Bukod pa rito, pinapasigla rin ng beetroot ang produksyon at ang maayos na pagdaloy ng APDO. At ang maayos na paggana ng ating gallbladder ay mahalaga upang ang mga taba ay masira ng tama at ang mga toxins naman ay mabilis na mailabas sa ating katawan. Kaya sa tuwing kumakain ka ng beetroot, hindi mo lang tinatamasa ang kakaibang tamis nito, kundi sinisimulan mo rin ang isang malaking kaskad ng paglilinis sa loob ng iyong katawan. Ang pangalawa at hindi mawawalang sangkap ng ating detox salad ay ang karot, ang mala-orange na reyna ng ating hardin. Ang matingkad nitong kulay ay hindi lang pampagana sa mata. Nagsasabing sagana ito sa beta-carotene. Ito ay nagiging vitamin A sa ating katawan, isang mahalagang sangkap para protektahan ang atay. Tumutulong ito sa pagpapagaling ng atay at nilalabanan ng anumang pamamaga. Pero hindi lang diyan nagtatapos ang galing ng karot. Mayaman din ito sa mga flavonoids, mga makapangyarihang antioxidants na lumalaban sa pinsala ng cells. At alam nyo ba, tumutulong din ang karot sa paggawa ng glutathione sa ating katawan. Tandaan nating mabuti ang salitang ito. Glutathione. Ito, sa totoo lang, ang pinakamakapangyarihang detoxifier ng ating katawan. Isipin mo, parang isang matapang na sundalo, hinahanap nito at sinisira ang mga toxins, mabibigat na metal, at iba pang masasamang sangkap upang maging ligtas itong ilabas ng ating katawan. Kaya naman, sa bawat pagdagdag ng karot sa ating simpleng salad, binibigyan natin ang ating atay ng matinding proteksyon, ng building blocks para sa paggaling nito, at ng sarili nitong special forces para labanan ng mga lason sa katawan. May isang napakahalagang punto na kadalasang nakakaligtaan ng marami. Bakit nga ba hilaw na gulay ang ginagamit natin sa salad na ito? Oo, masustansya rin naman ang nilagang beets, pero sa hilaw na anyo nito, mas naiiwan ang lahat ng sustansya at benepisyo nito. Una, ang mga enzyme. Ang mga hilaw na gulay ay may natural na enzyme na tumutulong sa ating pagtunaw ng pagkain. Nakakatulong ito para gumaan ang trabaho ng ating pancreas at ng buong digestive system. Pangalawa, ang fiber o dietary fiber. Kapag niluto o dumaan sa init, nagbabago ang istruktura ng fiber at lumalambot ito. Pero ang kailangan natin ay ang raw phage or yung matigas, insoluble fiber na nagsisilbing parang panlinis o brush sa ating bituka. Mechanical nitong nililinis ang dingding ng ating bituka at pinapabilis ang paggalaw nito para hindi maipon ang mga dumi. Isipin ninyo ang isang malambot na espongha at isang matigas na brush. Para sa deep cleaning or malalimang paglilinis, talagang ang brush ang ating kailangan, di ba? Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Grab na ang graters at simulan na. Ngayon, dumako tayo sa dressing. Maaari, syempre, lagyan ng mayonesa ang salad, pero para mo na ring sinayang ang lahat ng kabutihang dulot nito. Pero, iba ang ating gagawin. Ang ating ideal na dressing ay binubuo lamang ng 2 sangkap, extra virgin olive oil at sariwang katas ng lemon. Bakit nga ba ang mga ito? Ang olive oil ay isang mayamang pinagmumulan ng healthy monounsaturated fats na may kakayahang lumaban sa pamamaga, anti-inflammatory effect. Bukod pa rito, pinapabilis ng fats ang paglabas ng APDO, bile, na kailangan natin para sa natural na paglilinis ng ating katawan. Samantala, ang katas ng lemon
ay sagana sa vitamin C, isa ring makapangyarihang antioxidant. Nakakatulong din ito sa atay upang makagawa ng mas maraming enzymes para sa detoxification at nagpapalabnaw sa APDEO para mas madali itong lumabas. Ang pinagsamang langis at katas ng lemon ay lumilikha ng perpektong emulsyon na hindi lamang nagpapasarap sa salad, kundi tumutulong din sa pag-absorb ng fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A mula sa carrots. Simple lang, pero henyo, narito ang ating sikretong sangkap na magpapalit sa simpleng salad bilang tunay na superfood para sa atay. Ito ay walang iba kundi ang walnut. Ilang dinurog na walnut lamang ay kayang lubos na palakasin ang detox effect ng katawan. Ano nga ba ang sikreto nila? Una, ang walnuts ay isa sa pinakamahusay na plant-based source ng omega-3 fatty acids. Ang mga asidong ito ay may kakayahang labanan ang pamamaga sa buong katawan, lalo na sa atay. Pangalawa, naglalaman din sila ng isang mahalagang amino acid na tinatawag na arginine. Ang arginine ay may malaking papel sa isa sa pinakamahalagang proseso ng detoxification, ang pagtanggal ng ammonia. Ang ammonia ay isang nakakalason na byproduct ng protein metabolism at ang atay ang nagko-convert nito sa ligtas na urea. Malaki ang tulong ng arginine sa atay para magawa ang napakahalagang gawaing ito. At pangatlo, ang walnuts tulad ng carrots ay mayaman sa glutathione. Kaya, sa pagdaragdag ng isang dakot ng walnuts sa iyong salad, sabay-sabay nating sinusuportahan ang atay sa tatlong paraan. Nilalabanan ang pamamaga, tinutulungan itong tanggalin ang nakalalasong ammonia, at binibigyan ito ng isa sa pinakamabisang antioxidant. Tara, buuin na natin ang ating unang salad. Napakasimple lang ng recipe nito. Kumuha tayo ng isang katamtamang laki ng hilaw na beet at isang malaking hilaw na karot. Hugasan at balatan ng mabuti. Pagkatapos, kudkurin sa malaking butas ng kudkuran. Idagdag ang isang maliit na dakot ng dinurog na walnuts, mga 2 hanggang 3 piraso. Para naman sa dressing, pagsamahin ang 2 kutsarang dekalidad na olive oil at 1 kutsarang sariwang katas ng lemon. Pwede ring lagyan ng 1 kurot ng sea salt at pamintang durog ayon sa panlasa. Haluin ng mabuti ang lahat. Hayaan itong magpahinga ng mga 5 hanggang 10 minuto para lumabas ang katas ng mga gulay. Ayan na. Handa na ang inyong makapangyarihang panlinis para sa atay at bituka. Mas mainam na kainin ang salad na ito sa umaga para masimulan ang lahat ng proseso ng paglilinis sa inyong katawan. Subukan ninyo ito at mararamdaman ninyo ang hindi kapanipaniwalang gaan ng pakiramdam. Moving on to our second recipe. If the first salad was your body's deep clean, consider this one a green oasis for your liver. Its foundation is entirely made of green vegetables and herbs. And this isn't just about aesthetics. The vibrant green in these veggies comes from chlorophyll, often called the plant's blood, much like our own. Chlorophyll possesses a remarkable ability to bind to and help flush out toxins and even certain carcinogens from your system. This salad is lighter, crisper, and more refreshing than the first, yet equally powerful in its benefits. It specifically targets the second phase of liver detoxification, the crucial stage where neutralized toxins are correctly packaged and prepared for elimination from the body. Visually, it evokes the image of a fresh spring meadow, lush, bright, and bursting with life. Now, let's dive into its star ingredient. Narito na ang ating bida sa kalusugan, ang puting repolyo. Oo, tama kayo. Ang karaniwan, madaling makita at murang repolyo. Marami ang hindi gaanong nakakaalam
sa tunay nitong halaga, pero malaking pagkakamali iyon. Ang repolyo, tulad ng iba pang gulay sa pamilyang cruciferous, gaya ng broccoli or cauliflower, ay naglalaman ng kakaibang sangkap, ang glucosinolates. Kapag hinihiwa o nginungguya natin ang repolyo, ang mga sangkap na ito ay nagiging iba pang compounds, tulad ng sulforaphane. Ang sulforaphane naman ay parang isang aktibador or switch para sa ating mga detox genes. Inaaktibo nito sa atay ang isang buong hukbo ng enzymes na siyang responsable sa ikalawang yugto ng detoxification. Sa madaling salita, tinutulungan ng repolyo ang atay na hindi lang basta i-neutralize ang mga lason, kundi ilabas din ang mga ito ng epektibo. Bukod pa rito, ang napakaraming fiber o hibla sa repolyo ay nakakatulong sa malusog na microflora ng bituka na nagpapababa din ng toxic load sa atay. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Ngatain ng maligaya ang repolyo para sa inyong kalusugan. Para hindi maging boring ang ating salad, lagyan natin ito ng berdeng mansanas para maging mas masarap, makatas, at may kaunting asim. Hindi lang ito pampasarap, kundi isa ring mahalagang bahagi na may magandang benepisyo para sa ating katawan. Una, ang balat ng mansanas ay mayaman sa pectin. Ito ay isang uri ng soluble fiber na sa loob ng ating bituka ay nagiging parang gel. Kagaya ng isang magnet, inaakit nito ang mga heavy metals tulad ng tingga at merkuryo at tinutulungang ilabas ang mga ito mula sa ating katawan. Pinipigilan din nitong masipsip ang mga ito sa dugo at makarating sa atay. Pangalawa, ang mansanas ay naglalaman ng malic acid. Pinaniniwalaan na nakakatulong ito palambutin at ilabas ang namuong apdo at maging ang maliliit na bato mula sa mga bile duct o daluyan ng apdo. Siyempre, hindi ito gamot para sa gallstones or sakit sa apdo, pero bilang pang-iwas sa paninikip or pagbara ng apdo. Napakaganda nito. Siguraduhin gamitin ang mansanas kasama ang balat pagkatapos itong hugasan ng mabuti. What's a vibrant green salad without fresh herbs? In our case, we're featuring a powerful duo, parsley and dill. Don't think of them as mere garnishes. They are concentrated powerhouses of nutrition. Parsley, for instance, is a true champion when it comes to vitamin K, which is essential for healthy blood clotting. It's also an excellent source of vitamin C and beta-carotene. Plus, it offers a gentle diuretic effect, helping your kidneys naturally flush out excess fluids and toxins. Dill, on the other hand, is renowned for its carminative properties. It helps soothe bloating and gas, significantly improving overall digestion. And together, this dynamic pair delivers a substantial dose of chlorophyll, that vital green pigment we've talked about before. Chlorophyll works to purify your blood and boost its oxygen carrying capacity. So, don't be shy with the greens. The more you add to your salad, the greater the health benefits you'll reap. Ang sarsa para sa green salad ay magiging espesyal din. Sa halip na lemon juice, gagamit tayo ng natural na apple cider vinegar. Mas mainam kung ito ay unfiltered at may tinatawag na mother, yung malabong latak. Palatandaan yon na buhay ang produkto at mayaman sa beneficial bacteria at enzymes. Nakakatulong ang apple cider vinegar na mapabuti ang acidity ng ating stomach acid na mahalaga para sa mas mahusay na pagtunaw ng protina at taba. Sa ganitong paraan, nababawasan ng trabaho o stress sa atay. Nakakatulong din ito sa paggawa ng HDO, pele, at sa pagtunaw ng mga taba. Para naman sa oil base, gagamit ulit tayo ng olive oil. Pero pwede ring subukan ang flaxseed oil, nakilala sa napakataas na nilalaman nitong omega-3. Ang kombinasyong ito ay hindi lang masustansya,
kundi magbibigay din sa salad ng kakaibang at masarap na lasa. At heto pa ang isang maliit, ngunit napakahalagang sangkap na maidadagdag sa ating green salad, ang dinurog na buto ng flax or flax seeds. Higit pa ito sa pagiging simpleng source ng fiber at omega-3 na maganda na sana. Ang tunay na yaman ng flax seeds ay ang tinatawag na lignans. Ito ay mga compounds mula sa halaman na kumikilos bilang phytoestrogens sa ating katawan. Nakakatulong ang mga ito sa pagbalanse ng ating hormones, lalo na sa mga kababaihan. Maaari mong itanong, ano ang kinalaman nito sa atay? Direkta ang koneksyon. Ang atay ang may pananagutan sa pagproseso at pagtatanggal ng sobrang hormones. Kapag ang ating hormones ay hindi balanse, nadadagdagan ng trabaho at pagod ng atay. Sa pagtulong ng lignans mula sa flax seeds upang manormalize ang antas ng estrogen, hindi direktang nababawasan nito ang pagod ng ating atay. Dahil dito, mas makakapag-focus ang atay sa pangunahin nitong tungkulin, ang paglilinis ng katawan or detoxification. Mahalagang tandaan, siguraduhing durugin ang buto ng flax bago kainin dahil ang buong buto ay hindi maayos na natutunaw o naa-absorb ng ating katawan. Ngayon, ihanda na natin ang pangalawa nating salad, ang green detox. Kakailanganin natin ng halos isang sangkapat ng maliit na ulo ng repolyo. Hiwain ito ng napakanipis. Para mas lumambot at lumabas ang katas, maaari itong kamayin at pisil-pisilin ng bahagya kasama ng kaunting asin. Isang berdeng mansanas, tulad ng Granny Smith, hiwain ng manipis na pahaba, kasama na ang balat, isang malaking bigkis ng pinagsamang parsley at dill, tagtarin ng pino. Magdagdag din ng isang kutsarang bagong giling na flaxseed. Para sa dressing, paghaluin ang 2 kutsarang olive oil or flaxseed oil at isang kutsarang natural na apple cider vinegar. Haluin ng mabuti ang lahat ng sangkap. Ang salad na ito ay pinakamasarap kung kakainin agad pagkatapos ihanda para manatiling sariwa at malutong ang mga gulay. Perpekto ito bilang isang magaan na hapunan o kaparis ng isda o manok. At narito na nga ang ating pinakahihintay na sorpresa, ang pangatlong salad. Kaiba sa dalawang nauna, ito ay isang mainit na salad. Marami ang naniniwala na ang detox ay puro hilaw na gulay at malamig na smoothies lang. Ngunit isa itong malaking maling akala. Ang mga gulay na tama, ang pagkaluto at dumaan sa thermal processing ay mas epektibo or minsan ay higit pa para sa pagsuporta sa atay. Lalo na ito para sa mga may sensitibong tiyan na nahihirapan sa hilaw na fiber. Ang pangatlo nating salad ay isang nakakainit, maanghang at sadyang napakabangong timpla. Pangunahin nitong layunin ang pagpapababa ng pamamaga sa atay at sa buong katawan. Ang pamamaga ay isang tahimik na kalaban na pinagmula ng maraming malalang sakit. Kaya naman, ang paglaban dito ay mahalaga para mapanatili ang kalusugan ng ating atay. Ang salad na ito, na kasing ganda ng kulay ng papalubog na araw, ay hindi lang magpapabusog sa iyo, kundi magbibigay din ng pakiramdam ng ginhawa at pag-aalaga sa iyong sarili. Ang kalabasa ang bida sa ating mainit na ensalada. Ang gulay na ito ay punong-puno ng benepisyo. Ang matingkad nitong kulay kahel ay nagpapahiwatig ng mataas na nilalaman ng carotenoids tulad ng beta-carotene na mga mabisang antioxidant at nagpoprotekta sa ating mga sel mula sa pinsala. Matapos itong i-bake o ilaga, ang fiber ng kalabasa ay nagiging napakalambot at madaling tunawin. Dahan-dahang pinapasigla ang paggana ng bituka nang hindi nagdudulot ng anumang iritasyon. Bukod pa rito, mayaman din ang kalabasa sa potassium na nakakatulong sa pagtanggal ng labis na likido sa katawan at pagpapanatili ng malusog na balanse ng electrolytes.
Para sa atay, mainam ang kalabasa dahil madali itong tunawin, hindi nagbibigay ng labis na pasanin, at sabay ring nagbibigay ng mga kinakailangang bitamina at antioxidant para sa pag-recover nito. Gagamitin natin ang inihaw na kalabasa dahil sa ganitong paraan ng pagluluto, napananatili ang pinakamaraming benepisyo nito at lumalabas ang natural nitong tamis. Ngayon, ilagay na natin sa ating salad ang tunay na ginto para sa atay. Pinag-uusapan natin ang kurkuma. Ang makinang na dilaw na pampalasang ito ay libu-libong taon nang ginagamit sa Ayurvedic medicine bilang gamot sa sakit sa atay at pinatutunayan din ng modernong agham ang bisa nito. Ang pangunahing aktibong sangkap ng kurkuma ay ang curcumin. Ito ay isa sa pinakamabisang natural na panlaban sa pamamaga. Gumagana ito sa molecular level, pinipigilan ang mga salik na nagtitrigger ng pamamaga. Para sa atay, ibig sabihin nito ay proteksyon laban sa pinsalang dulot ng toxins, alak o mga virus. Ang curcumin ay isa ring malakas na antioxidant at nagpapasigla sa produksyon ng glutathione na pamilyar na sa atin. Higit pa rito, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang curcumin ay maaari pang makatulong sa pagre-regenerate ng mga cells ng atay. Kaya naman, mahalagang hindi mawawala ang saganang kurkuma sa ating salad. However, there's one crucial detail when it comes to turmeric. Its primary active compound, curcumin, is notoriously poorly absorbed by the body. A large portion of it simply passes through your system without having the chance to deliver its powerful health benefits. But there's a simple, ingenious way to significantly boost its bioavailability. And that method is to add a pinch of ground black pepper. Black pepper contains a compound called piperine, which is responsible for this remarkable effect. Piperine slows down the metabolism of curcumin in your liver and gut, allowing it to remain in your bloodstream longer and reach all your organs and tissues. Research shows that combining turmeric with black pepper can increase curcumin absorption by an astonishing 2,000%. So, remember this simple rule. Wherever you use turmeric, add black pepper too. They are an inseparable pair that truly works best together. Para mas maging mabisa pa ang ating mainit na ensalada, magdaragdag tayo ng dalawa pang sangkap na mayaman sa sustansya, ang luya at bawang. Kilala ang tambalang ito sa kanilang antiviral at antibakteryal na katangian. Ngunit ang tulong din nila sa atay ay napakahalaga. Ang luya, dahil sa taglay nitong gingerol, ay nagpapabuti ng daloy ng dugo, lalo na sa atay. Tumutulong ito upang mas mabilis na makapaglinis ang atay. Mayroon din itong anti-inflammatory effect at nakakatulong sa pagduduwal at sa problema sa panunaw. Samantala, ang bawang naman ay naglalaman ng mga sulfur compound tulad ng allicin. Ang mga ito ang nagpapagana sa mga enzyme ng atay na responsabli sa pag-alis ng lason sa katawan. Mayaman din ang bawang sa selenium, isang esensyal na trace element na mahalaga sa paggawa ng glutathione. Magkasama, ang luya at bawang ay lumilikha ng malakas na synergy. Pinapalakas nila ang detoxifying at anti-inflammatory properties ng bawat isa at ng buong ensalada mismo. Narito na ang ating pangatlong spiced salad. Kumuha ng humigit kumulang 300-400 gramo ng laman ng kalabasa at hiwain ito ng pakwadrado, mga 2 cm. Ilagay sa isang mangkok, diligan ng olive oil, budburan ng kalahating kutsaritang turmeric powder, isang kurot ng black pepper, asin, at haluing mabuti. I-bake sa oven sa 180 degrees Celsius sa loob ng mga 20-25 minuto o hanggang sa lumambot habang nagbe-bake ang kalabasa.
ihanda natin ang ating dressing. Paghaluin ng 2 kutsarang olive oil, katas ng kalahating lemon, isang ginayat na sibuyas ng bawang, at 1 kutsaritang ginadgad na sariwang luya. Ilipat ang nalutong mainit na kalabasa sa isang salad bowl. Diligan ng dressing at dahan-dahang haluin. Opsyonal, maaari itong budburan ng sariwang silantro o buto ng kalabasa. Ang salad na ito ay perpekto bilang isang magaan na pangunahing ulam o kaya'y isang side dish. Nakakapagpainit ito sa katawan, nakakabusog, at nagbibigay pa ng kalusugan sa iyong atay. At heto pa ang pinakakagulat-gulat at nakakatuwa. Upang suportahan ang pangunahing filter ng ating katawan at para sa general cleaning nito, hindi natin kailangan ng mamahaling gamot, kakaibang superfoods, or komplikadong procedures. Ang buong sikreto at lakas ay nasa pinakasimple, madaling makuha, at masasabi pang abot kayang pagkain. Sa ordinaryong beetroot, malutong na repolyo, at mabangong kalabasa. Ngayon, tinalakay natin ang 3 napakabisang recipe. Ang klasikong brush na salad para sa masusing paglilinis ng bituka at pagpapaganda ng daloy ng apiduo. Ang nakakapreskong green detox para sa pag-activate ng mga enzymes sa atay. At ang nakakainit na spicy na salad para makatulong mabawasan ng pamamaga. Ang inyong kalusugan ay literal na nasa inyong mga kamay o mas tumpak, nasa inyong plato. Maaari kayong magsimulang mag-alaga sa inyong atay ngayon na sa napakababang halaga. Salamat sa inyong pagtutok sa video na ito hanggang sa huli. Kung nakatulong ito sa inyo, pakisuportahan ang aming channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Malaking tulong ito para makalikha kami ng bagong content. At huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga updates. Ngayon, isang tanong para sa inyo. Alin sa 3 recipe na ito ang una ninyong susubukan o baka naman may sarili kayong signature healthy salad recipe? I-share nyo yan sa comments at mangalap tayo ng isang koleksyon ng mga makakatulong na recipe. Manatiling malusog